Hello mga Spart, kamusta kayo? At sa dagdag mga Spart, pag-uusapan po natin ang mga signs na dapat ka nang mag-no contact rule sa isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, ay magsarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sign sa dapat ka nang mag-no contact rule sa isang lalaki is kapag sobrang na pananakit niya sa feelings mo o pumagspa niya ng pinakaunang senyales. Syempre naman, kapag siya hindi nagbabago, paulit-ulit sa ginagawa sa'yo, lagi ka na lang nararanasan mo na ng ganyan, na lagi ka nasasaktan, lagi ka nanulungkot, hindi ka na masaya, toxic ng relasyon at hindi ka na nagkakaroon ng peace of mind, laging magulo ang isip mo, laging masakit ang damdamin mo dahil sa mga pinapakita, pinaparanas, pinaparamdam niya sa'yo. Kapag sobra na, paulit-ulit na, at lahat ginawa mo na, nagtiis at nagsakripisyo ka na, pero ganun pa rin siya, at patuloy mo yung nararamdaman ay talaga naman ka-inspired. Ito na ang tamang pagkakataon para mag-no contact ka sa kanya, upang makaramdaman siya muli ng halaga mo. Diba? Sapagkat sa ating mga Pilipino, may kasabihan tayo na makikita mo lang ang halaga ng isang tao, o masasabi mo lang na mahal mo pala ang isang tao kapag ito ay wala na sa'yo. Hindi mo na ito nakikita, hindi mo na ito nakakasama, at wala na itong pakialam sa'yo. Diba? Since nagagawa ng no contact, kaya naman, yun ang pinakatamang pagkakataon. Bakit? Ganyan ba ang nararanasan mo ngayon? Sobra-sobra na ba ang sakit na nararamdaman ng damdamin mo dahil sa partner mong lalaki? Dating ang masaya niyong relasyon ay napalitan ng lungkot. Ang pag-iibigan nyo ay napalitan ng hinanakit. Hindi ka na nakakaramdam ng kilig, kundi puro na lang sakit. Diba? Kapag sobra na ang nararamdaman mo na hindi maganda at nakikita mong hindi talaga okay ang relasyon nyo dahil sa mga pinaggagawa niya, pero hindi mo siya kayang iwan dahil mahal mo siya, ang gawin mo na lang ay mag-no contact rule ka. Sigurado ako tatalab yan kahit papaano. At magkakaroon siya ng pagkakataong mag-isip-isip. Diba? Kaya hindi nagkakaroon ng pagkakataong mag-isip-isip yan, lagi ka nandyan eh. Kaya hindi nagbabago yan, kaya walang nare-realize siya sa mga pagkakamali niya dahil nandiyan ka. Masyado kang marupok, masyado kang martir, at laging naghahabol sa kanya, laging baliw sa kanya, at laging malambot sa kanya. Talaga naman ka-inspired. Kung palagi kang ganyan, sigurado kung palagi ka nang aabusuhin at uulit-ulitin niya mga pinaggagawa niya sa'yo. Dapat ka magpakatapang upang magbago ang isang lalaki. Minsan sa babae lang din yan eh. Diba? Pinapakita mo sing kayang-kaya ka niya. Napaka-low value mo pag ganon. Taasan mo naman ang halaga mo sa sarili mo sa pamamagitan ng pag-iisip mo. Paguhin mo takbo ng pag-iisip mo. Diba? Kapag sobra na, ay gamitin mo ng no contact rule upang talaga naman ka-inspired. Makaramdam siya ng pagmamahal muli sa'yo at tumaas ang tingin niya sa'yo. Bumaba ang pride niya at mabura ang ego sa puso niya. Kapag ka sa mga panahon hindi ka na nagpaparamdam, sa mga panahon hindi ka na nagre-reply, sa mga panahon na talaga namang ka-inspired, mananahimik ka muna. Maiisip at maaalala niya lahat ng mga sakripisyo mo. Maiisip at maaalala niya lahat ng paghihirap mo. Mararamdaman niya lahat yon, ka-inspired sa mga pagkakataong hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Maiisip niya lahat, marirealize niya lahat ng pagkakamali niya sa'yo. Kapag binigyan mo siya ng pagkakataon, sa pamamagitan ng mananahimik ka muna, hahayaan mo muna siya, magpapakabisi ka muna, at gagamitin mo ang no contact rule upang talaga naman ang isang lalaki ay malamang sa malamang ay magbago at muling manumbalik ang masayang relasyon nyo, at ang pagmamahal niya sa iyo ay muling talaga namang ka-inspired babalik. So yun sa mga signs na dapat mo nang gamitin ng no contact rule sa isang lalaki, ka-inspired. At ang pangalawang sinyals, mga na dapat mo nang gamitin ng no contact rule sa isang lalaki, kapag matagal na rin siyang no contact sa iyo. Yun ang pangalawang sinyals, ka-inspired. Kung ang isang lalaki hindi nagpaparamdam sa iyo, kung ang isang lalaki ay no contact din sa iyo, hindi ka nare-replyan, walang message, walang call, hindi sinasagot ang tawag mo, talaga namang ka-inspired matagal ng panahon, dapat tumigil ka na. Huwag ka nang makulit dyan. Huwag mo na siyang kulitin. Huwag mo na siyang i-message. Huwag mo na siyang i-text o i-chat o tawagan. Hindi ka nga pinapansin eh. Hindi nga nagre-reply. Hindi nga nagme-message. Walang pakialam sa'yo. Mag-no contact ka na rin tulad ng ginagawa niya sa'yo. Upang kahit pa paano ay magtaka siya. Alam niyo mga ka-inspired, nagsisimula ang pagbabalik ng attraction. Nagsisimula ang pagbabalik ng interest. Nagsisimula
ang pagbabalik ng spark. Nagsisimula ang pagbabalik ng pag-ibig kapag ka nabuksan ang curiosity ng isang tao sa iyo. Bakit? Sapagkat iisipin ka niya. At sa pag-iisip niya sa iyo, mag-i-invest siya ng panahon at damdamin habang iniisip ka. Hindi yung tulad ng ganyan, message ka ng message, wala siyang pakialam sa iyo, iniisip niya, habol ka ng habol. Message ka ng message, tawag ka ng tawag, habol ka ng habol. Ang baba ng tingin niya sa iyo. Hindi siya nagkakaroon ng pagkakataong madagdagan yung value mo sa isip at puso niya. Dahil lagi ka lang naman nandyan. Pero kung bibigyan mo siya ng pagkakataong madagdagan ng value mo, sa pamamagitan ng buksan mo ang kuryosidad niya, kung bakit hindi ka na rin nagpaparamdam sa kanya. Diba? Ganyan lang yan. Sa pamamagitan ng sobrang pag-iisip sa iyo ng isang lalaki, talaga naman titibok mo din ang puso niya para sa iyo. Dahil bago sa puso, sa isip muna. Bago umibig ang damdamin, ay talaga namang palagi ka na munang maaalala. Magtataka siya at maraming katanungan na papasok sa utak niya kung bakit palagi kanyang naiisip at kung bakit ganyan ang nararamdaman niya sa iyo at kung bakit parang bumabalik ang dating pag-ibig niya sa iyo. At masasabi niyang mahal ka pala niya at masasabi niya na mahalaga ka pala. Kaya huwag kayong maghabol. Kung ang partner mo, ang mister mo, ang boyfriend mo, ginawa mo ng lahat, ginawa mo ng parte mo, talaga naman, nagsumikap ka para maging maayos kayo, lagi mo siyang kinukulit, lagi mo siyang message, pero wala siyang response, wala siyang reply, wala siyang paramdam, magtira ka naman ng respeto sa sarili mo. Igalang mo naman ang pagkatao mo, at mahalin mo naman ang sarili mo. Itigil mo na yan. Mukha ka ng aso sa ginagawa mo. Huwag kang masyadong magpakatanga. Talaga naman may utak ka. Gamitin mo, wag puro puso. Ang sabi ng iba, kay Inspired, mahal ko siya Kay Inspired, sobrang in love ako sa partner ko. Ayoko siyang mawala. Mas lalong mawawala yan sa'yo. Mas lalong lalayo yan sa'yo. Pag pinakita mong low value ka, pag pinakita mong naghahabol ka, pag pinapakita mong patay na patay ka sa kanya, at lagi kang talaga namang naghihintay lang sa kanya. Pero ipakita mo na matapang ka. Ipakita mo na hindi siya ganun kahalaga. Ipakita mong hindi ka naghahabol. Ipakita mong titigil ka na. Hindi ka magpaparamdam. Tingnan natin kay Inspired kung hindi ka niya maalala. Maalala ka niya. Diba? Huwag mong alisin yung natitirang pag-asa na muli siyang bumalik sa'yo. Pag ang isang lalaki di nagpaparamdam, huwag kang maghahabol sa kanya. Dahil sa pinaka talaga namang mali mong magagawa ang paghahabol. Diba? Kapag ba ikaw hinabol ka ng aso, hahabulin mo rin yung aso. Diba? Ganun lang yan Kaya kung ganyan ang nararanasan mo, ay isa yun sa mga signs na dapat ka na mag-no contact sa isang lalaki ka-inspire. At ang pangatlong senyales, Max, pa na dapat ka na mag-no contact sa isang lalaki kapag palagi ka na niyang tinitiis. Yun ang pangatlong senyales ka-inspire na dapat mo nang gamitin ang no contact rule sa isang lalaki kapag palagi niyang tinitiis. Alam nyo, bakit kailangan mo siyang gamitan yan kapag tinitiis ka niya palagi? Siyempre, hindi ka na ganun kahalaga. Ha? Oo, hindi ka na ganun kahalaga. Bakit? Sapagkat natitiis ka na niya. Kung ganun ka pa kahalaga, kung sobrang mahal ka pa niya, at kung ganun ka pa kalaki ang bahagi mo sa puso niya, hindi ka niya magagawang tiisin. Pag-isip ka, diba? Matitiis ka ba niya? Ikaw ba halimbawa, mahal na mahal mo siya, o talagang napakahalaga niya sa'yo, matitiis mo ba yung lalaki? Diba hindi? Kahit nga galit yung tao, basta mahal niya yung isa, di niya matiis Kaya gamitin mo yung no contact rule kapag sobrang tinitiis ka na niya. Palagi ka niya tinitiis. Diba? Para, maiba yung sitwasyon. Maiba yung kwento. Maiba yung pakiramdam niya sa'yo. At dumating ng punto na hindi ka na niya ulit kayang tiisin tulad ng dati. Hindi ka ba nagtataka? Noon, di ka niya kayang tiisin. Noon, di ka niya kayang pabayaan. Pero ngayon, para ka ng ewan sa kanya. Kasi low value ka na nga para sa kanya. Dahil din siguro sa mga nangyayari sa inyo o dahil din sa mga nakikita niya sa'yo. Kaya napakahalaga ng no contact rule. Pag ang isang lalaki para bang wala ng pagpapahalaga sa'yo. Napakahalaga ng no contact rule kapag ang isang lalaki binabaliwala ka na at kapag tinitiis ka na. Dahil tandaan nyo, kapag ang isang tao ay nagagawa ka ng tiisin, ibig sabihin hindi ka na ganun kahalaga. Real talk lang. Sa totoo lang tayo, real talk lang. Pag nagagawa ka ng tiisin ng isang tao, ibig sabihin hindi ka na ganun kahalaga. Dahil kung mahalaga ka sa isang tao, hindi ka niya magagawang tiisin. Logic lang, gamitin nyo ang utak nyo. Diba? Kaya ngayon, kay Inspired, sana dumating ang pagkakataon. Hindi niya na ako matiis. Mangyayari lang yun kapag nararamdaman niya. Ano?
kapag nararamdaman niya ang alin, ang halaga mo. Kapag nararamdaman niya ang halaga mo, panigurado hindi ka niya matitiis sapagkat nararamdaman niya sa puso niya na mahal ka niya at importante ka. Hindi niya na kasi nararamdaman eh. Kaya nga nanlalamig eh. Kaya nga naboboring na eh. Kaya nga nang-ghost na eh. Ang malakas ng loob eh. Mayabang na. Feeling niya kasi wala na siyang nararamdaman sa'yo, pero gamitin mong no contact rule, sigurado babalik unti-unti ang nararamdaman niya sa'yo. Ang attraction, ang interest at ang spark. Talaga naman, kayo spark ganun yan, subok na yan. Diba? Kayo, naranasan nyo na sa buhay nyo, diba? O sabihin natin may tao, may hayop o may bagay, gamit na nawala sa inyo. Noon, di nyo pinapahalagahan, pero nung nawala sa inyo, di po ba't sabi nyo, sana nandito ulit yun. Dapat pala, iningatan ko yun. Dapat pala, pinahalagahan ko yun nung nasa akin pa. Diba? Ganun lang yan ka-inspire. Tulad ng salapi. Noon, todo waldas ka. Todo gastos ka pag may pera ka. Nung nawalan ka ng pera, anong nangyari? Diba? Pinapahalagahan mo ngayon yung pera. Nung nagkaroon ka ulit ng pera, diba? Todo tipid ka na. Natuto ka na eh. Ganun lang yan. Magiging mahalaga sa iyo ang isang bagay, ang isang tao, pag ito'y wala na sa iyo. Kaya gamitin mo ang no contact rule. At sigurado, darating muli ang pagkakataon ng mga panahon at ang mga oras na hindi ka na niya muling matitiis sapagkat mamimiss ka niya at muli kang magiging mahalaga ka-inspire. At ang pang-apat na sinyas, mga na dapat mo nang gamitin ang no contact rule sa isang lalaki kapag wala na siyang respeto sa iyo. Yun ang pang-apat ka-inspire. Kapag hindi ka niya nare-respeto, ay dapat mo lang gamitin mo ng no contact rule sapagkat palagi ko sinasabi sa inyo, kapag hindi ka kayang respetuhin ng isang tao, hindi ka rin niya kayang mahalin, hindi ka niya kayang ibigin at gustuhin ng totohanan, talaga naman ka-inspired. Ganyan bang nararanasan mo ngayon sa partner mo? Wala na siyang respeto sa iyo, wala na siyang paggalang sa iyo, lagi niyang binabastos at sa mga patunay ay palagi niyang sinasaktan. Palagi kanyang wala siyang pakialam kahit nasasaktan ka, wala siyang pakialam kahit umiiyak ka, wala siyang pakialam kahit nalulungkot ka, wala siyang pakialam kahit mahuli mo siya, wala siyang pakialam kahit na ganyan kayo. Diba? Pag wala na sa iyong respeto ang isang tao, isang lalaki, ang partner mo, halimbawa, ay mag-no contact ka sa kanya. Bakit? Laging tatandaan to, ang isa sa mga nagagawa ng no contact rule ay ang ibalik ang respeto mo o ibalik ang respeto ng isang tao sa iyo. Totoo ba yan? Ka-inspired, babalik yung respeto nila sa akin? Totoo yan. Kaya nga diba, tingnan nyo minsan, bigyan ko example. Sa magkakaibigan, pag palagi kayong magkakasama ng magkakaibigan mo, o palagi kayong kasama ng mga kaibigan nyo, parang nagiging normal na lang, di ba? Lagi kayong magkasama magkakaibigan kayo. Normal na lang. Pero pag nagkalayo-layo kayong magkakaibigan, matagal na panahon di kayo nagkita, di ba? Pag nagkita-kita kayo, minsan nagkakayakan pa, nagyayakapan. At sinasabi nyo, miss na miss nyo ang isa't isa, nagkakamustaan. Ibalik nyo yung halaga, ibalik nyo yung excitement, yung pagkasabik, at babalik ang respeto, pagpapahalaga, interest, attraction, pagmamahal, pati ng pag-aalaga at pagkikir niya sa'yo. Kung wala siyang respeto sa'yo, ibalik mo ang respeto niya sa'yo sa pamamagitan ng huwag ka muna magparamdam sa kanya para magsisi siya sa mga panahong wala siyang respeto sa'yo. Pag hindi ka niya nire-respeto, mag-no contact rule ka muna para maisip-isip niya na dapat hindi ka niya ginaganon yung mga panahong kausap ka pa niya. Talaga naman ka-inspire sa mga pwede mong gawin. Ang problema sa mga katao, lalaki man o babae, lalo na mga kababaihan, ay hindi kayang gamitin ng no contact rule. Bakit? Sapagkat sobrang nagmamahal. Yung iba sa inyo, aminin nyo man o hindi, baliw ka na sa partner mo. Yung iba sa inyo, aminin nyo man o hindi, naghahabol ka palagi sa partner mo. Tigil mo yan, ka-inspire. Kung gusto mong hindi mawala ang pag-asa na muli kayong maging okay at mahalin ka niya ng todo muli. Diba? Sa mga signs na dapat mo nang gamitin ng no contact rule sa isang lalaki kapag hindi ka niya nare-respeto. Dahil ang isa kapangyarihan ng no contact ay ang ibalik ang paggalang, respeto at pagmamahal sa iyo ng isang tao, isang lalaki, ka-inspire. At ang panimang sinyas, mga na dapat mo nang gamitin ng no contact rule sa isang lalaki kapag sobrang gulong-gulo na ang isip mo. Yun ang panlima, ka-inspire. Sobrang gulong-gulo na ba ang isip mo dahil sa mga nangyayari sa inyo? Palagi lang kayong ganyan. Palagi lang kayong hindi okay. Lagi lang may pagsubok. Palagi lang umiiyak. Palagi lang wala kang peace of mind. Lagi ka naguguluhan. Palagi ka nagdududa. Lagi ka nag-iisip na may kasama siyang iba. At sobra ka nasasaktan. Hindi ka na halos natutulog. Hindi mo, wala kang galang kumain. Hindi ka na masaya. Dati palagi kang tumatawa. Ngayon palagi kang malungkot. Laging magulo ang isip mo. Magulo ang puso mo. Magulo ang buhay mo. Pati trabaho at pag-aaral mo ay talaga namang nadadamay na ka-inspired. Kapag sobra ng ganyan,
Palagi na lang magulo. Magulo ang nasa loob mo, ay talaga naman mag-no contact ka. Mabibigyan mo siya ng pagkakataong magbago. Mabibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mong makapagpahinga. Diba? Ganyan na nga ang sitwasyon, toxic na nga. Lagi lang kayo nagaganyanan, nag-aaway, katalo, lagi kayo nasasaktan. Pero nagpupumilit pa rin kayo. Nagbabakas sakali kayo na maayos. Alam nyo, minsan okay din yung space muna kayo. Yung hindi mo na kayo mag-relax muna kayo. Hindi mo na mag-uusap. Okay din yun. Yung hindi mo na kayo magkikita, okay din yun. Kasi doon nyo may-miss ang isa't isa eh. Pag na-miss nyo ang isa't isa, ewan ko lang kung mag-away pa kayo. Na-miss nyo na nga isa't isa, mag-aaway pa kayo. Diba? Ganyan yan ka-inspire. Kaya sa mga signs na dapat mo nang gamitin ng no contact rule kapag gulong-gulo na ang isip mo. Palagi na lang hindi ka mapalagay. Kala mo laging sinisilihan yung puwet mo. Palagi na lang nag-iisip ka lang kung ano-ano. Napaka-negatibo mo. Lagi lumalabas sa bibig mo, puro takot. Hindi ka nakikinig sa sinasabi ng ibang tao. Lagi na lang puso mo. Talaga naman ay naguguluhan. At wala ka ng kapanatagan. Talaga naman. Sa gamitin mo, no contact rule. At magkakaroon ka ng pagkakataon na makapag-relax ang isip mo at puso mo. At magkakaroon rin siya ng pagkakataong maisip ka, mamiss ka. At muling maging maayos kayo, ka-inspire. At ang pang-anong signs mga na dapat mo nang gamitin ang no contact rule sa lalaki kapag wala siyang pagbabago. Yan ang pang-anim at pinakahuli ka-inspire. Pag wala siyang pagbabago ay gamitin mo ang no contact rule sa kanya. Ganun ba yung ka-inspire? Oo. Alam nyo, ang isa sa nagagawa ng no contact rule sa isang tao ay nagagawa itong baguhin. Baguhin? Oo. Yung mga mali nitong gawain, yung mga masasama na ginagawa niya sa'yo. Malamang sa malamang ay marirealize kasi yung pagkakamali. Isipin niya, dapat pala di ko ginawa. Dapat pala nung kasama ko siya, nakakausap ko siya, nung naghahabol ko sa akin, nung mahal na mahal niya pa ako, dapat pala naging maayos ako sa kanya. Dapat pala di ko siya sinaktan. Dapat pala di ko siya niloko. Dapat pala di ko siya pinagpalit. Dapat pala hindi ako nagsalita ng masasakit na salita sa kanya. Dapat pala di ko siya sinaktan pisikal. Dapat pala naging matino ako, naging mabait ako, naging tapat ako, at minahal ko siya, tinlagaan. Napakabuti niya. Baka din ako makahanap ng tulad niya. Sana bumalik siya. Pangako di ko na uulitin yon. Pangako magbabago na ako. Talaga naman ka-inspire sa mga nagagawa ng no contact rule, baguhin ang ginagawang mali ng tao sa'yo. Sapagkat nakikita niya ang halaga mo. Pag bumalik ang halaga mo, naging mahalaga ka muli, sasayangin ka ba niya? Hindi. Bakit? Mahalaga ka na muli. Kapag mahalaga ka na muli sa isang tao, sasaktan ka niya? Hindi. Bakit? Mahalaga ka na eh. Kaya kanya ginaganyan dahil bumaba yung halaga mo. Kaya mo nararanasan yan dahil bumaba yung halaga mo. Lahat ng sinabi ko ngayon dahil nawalan ka ng halaga sa kanya. At ang no contact rule lang talaga namang isa mga pwede mong gamitin upang ang isang lalaki ay muli kang mamiss, hanapin at mahalin, paalagaan, ka-inspire, maaari siyang magbago. Maraming ganyan eh. Marami nang nangyaring ganyan eh. Diba? Totoong buhay. Na talaga naman kung kailan wala na yung tao, doon pa lang siya nagbago. Kung kailan huli ng lahat, doon pa lang siya nagbago. Pero kagandahan, swerte ng iba, minahal pa rin sila, binalikan pa rin sila nung nagbago na sila. Kaya kung may lalaki man, kung may kapwa ko lalaki na nanonood sa akin ngayon, sa mga kalalakihan dyan, habang di pang huli lahat, pahalagahan mo ang babaeng mahal mo, pahalagahan mo ang misis mo. Sa mga lalaki dyan, pahalagahan nyo ang girlfriend nyo hanggat mahal na mahal ka pa niya. Magbago na upang hindi mo maranasan ang no contact rule. Dahil pag naranasan mo yan, ay talaga namang malulungkot ka rin. Kahit lalaki tayo, may puso pa rin tayo. Kahit lalaki tayo, tinatablan pa rin tayo. Sapagkat tao pa rin tayo. Kaya sa mga kababaihan dyan, sa mga talaga namang dapat mong tandaan, isipin at pakiramdaman kapag wala siyang pagbabago, ay gamitin mo ng no contact rule sa kanya. Sa mga pinakasikreto upang ang isang lalaki ay talaga namang muli kang pahalagahan, mahalin, respetuhin at talaga namang ingatan, ka-inspire. Mas po lang po na maraming salamat mga ka-support sa pagtapos ng vlog nito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay subscribe po mga ka-support at click nyo na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, pakimess na po sa aking Facebook. Ay po yung profile picture ko. Pakichat ako. Ako mismo mag-verify sa inyo
at pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig and relationship. At syempre mga ka-sport, maraming nagtatanong kasi at maraming nagkakamali. Syempre meron naman din pong payment, may bayad po. Dahil ako'y magbibigay din naman ng oras, panahon, at effort at advice sa inyo. Maraming salamat mga ka-sport, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be smart!